Isa ito sa mga pinakasikat na food destinations sa Pilipinas, kung saan nagsama-sama ang mayamang kasaysayan at mga pagkaing dinarayo ng mga food lovers. Mula sa classic Chinese favorites hanggang sa mga hidden gems, siguradong mabubusog ka sa sarap. Hello mga ka-vibes! Nandito tayo ngayon sa Binondo, Manila, Chinatown. So ayan, titigman natin yung mga pagkain nila dito. Excited na ba kayo? Dahil ako, excited na kumain. Lalo na yung cameraman natin, naglalaway na guys. So ayun, tara, kain! First stop natin mga ka-vibes ay ang Binondo Bites para sa kanilang fried xiaolongbao. First bite. Una nating tinikman dito is yung Binondo Bites. Yan. Kung gusto nyo din kumain dito, matatagpuan lang ito sa, ito malapit na sa church. Binondo Church yan. Sarap guys. Ito nyo rin, napaso lang ako kanina. Ito hindi ako makapagsalita. Ano nga? No, ito yung una nating kain ngayon. So tara, tikman pa natin yung iba. Sarap siya guys, solid. 150 pesos pala to. So yan, makikita nyo, siksik naman yung ano, yung loob niya. So, yan. Another bite, besties. Ano, sarap po. Yan. Sunod naman nating titikman ang pagkain sa Chuan Key. Ito ang oldest fast food sa Chinatown. Sikat sila sa kanilang homemade patatim, beef wonton mami at xiaolongbao. Kaya hindi na nakapagtataka na talagang dinarayo ito ng mga foodie. Kita naman sa dami ng mga tao na kahit maaga pa lang ay pumipila na. Pagpasok mo, makikita ang napakaraming option sa kanilang menu. Hindi kumpleto ang Chinatown experience kung hindi ka pupunta dito. So, hello guys. Nakapasok na tayo dito sa ating kakainan din. Waiting na lang tayo dito sa order natin. Mga tip ko lang sa inyo is, kung gusto nyo kumain dito, aga-agahin nyo na lang kasi, yun, nakapunta na kami dito, lunchtime na. Kaya sobrang haba ng pila. So, agahin nyo na lang siguro para mas maaga kayo makakain. So, yun pala, yung mga gustong mag-commute. So, taga ano kayo, pang around Angeles, pwede kayo sumakay sa ano, sa Dawu Bus Terminal. Then, baba kayo sa Avenida Terminal. So, 190 pesos yung pamasahe. Each. Order natin is braised beef tsaka beef tendon. So, yung beef tendon nila is 230 pesos. Tapos, yung braised beef naman nila is 220 pesos. So, ayan. Ito yung braised beef. Ayun, grabe. Naming sauce. Tingnan natin. Dip na dip yan. Masarap yung sauce nila, medyo sticky. Tapos yung beef mismo, malambot din. Masarap siya. Hindi siya kagaya nung, alam mo yung ibang beef kapag hindi siya naluto ng maayos. Medyo maanggo. Maayos yung pagkaluto ng beef. Malambot siya, masarap siya. Tikman naman natin yung sa akin yung beef tendon. Ito pala siya. Kung makikita nyo, ano, taba-taba. Puro, taba, puro taba. Pero sige, tikman natin. Ayun. Malambot. Masarap. Parang high blood din ako dito sa taba. Kung yung mga mahihilig sa taba, ito yung orderin nyo yung beef tendon. Meron din tayong dumpling. Then dumpling na lang. Man natin. Masarap. Yun guys. Paubos na yung mango shake nila. So, masarap. Ano naman. Hindi naman gano'ng katamis. Sakto lang yung ano, tamis niya. Pero this legit na ano siya, na mango talaga. First time ko mag-vlog dito. So, I think memorable yan tong vlog na to. Kasi ang daming ganap eh. Naligaw kami. Sobrang init. Pumila ng mahaba. Madami pa kami pupuntahan dito. Tatry pa kami ng mga ibang food dito.
Mayaman talaga sa kasaysayan ang Binondo. Higit pa sa pagiging tahanan ng masasarap na pagkain, isa itong simbolo ng matagal ng ugnayan ng mga Pilipino at Tsino na nagsimula pa daan-daang taon na ang nakalipas. Sa bawat eskinita, lumang gusali at pagkaing matitikman dito, mababakas ang kwento ng dalawang kulturang nagsanib at bumuo ng sariling pagkakakilanlan. Hanggang ngayon, patuloy na ipinagdiriwang ng Binondo ang pagkakaiba, tradisyon at pagkakaisa. Hindi lamang ito destinasyon para sa mga food lovers, kundi isang lugar kung saan ang bawat putahe ay may dalang lasa ng kasaysayan. At dahil hindi kumpleto ang paglalakbay sa Binondo kung hindi matitikman ang mga natatanging lasa nito, samahan niyo akong tikman ang ilan sa mga pagkain na patuloy na nagbibigay buhay sa kwento ng Chinatown. Tara, kain! Next natin na titikman ay ang Big Bites dito sa may Jones Bridge. Nagsiserve sila ng rice meals, burger and fries at pasta. Mga vibes, nakabili din tayo sa wakas. So, una nating titikman is yung Hungarian nila. Hungarian sausage with rice. Yung rice nila. Malaki-laki naman din yung sausage. Tapos, next, meron tayong binili, which is yung parang nila, enoki, fried enoki. Yung flavor pala nito is meron silang different flavors like cheese. Pero yung pinili natin is yung barbecue. Yan, kita nyo, di ba? Dami nang binigay sa atin. Napaka-generous naman ni Kuya. Tapos, kasi yan, next, meron tayong binili din. Sa kanila din, burger fries. Ayan. Yung burger may egg and may gulay. Tapos yung flavor ng fries nila is cheese. Tapos bumili din tayo ng drinks. So, yung drinks na binili natin is from Smile. Ito. So, watermelon with lemon. And this one is melon lang. So, it's a plain melon. Yan. Strawberry pata to. Yeah. Meron pa itong strawberry pala. Di ba? Merong silbi yung natin, yung cameraman natin. Pinapaalala niya yung mga nanilimit natin. So, yun, tara. Tikman na natin yung sausage. Ketchup. May ketchup pa. Tikman na natin ng plain. Yaman ng ketchup. Yan. Yun. First bite. First bite. Binondo. Yun lang. Walang tinidor na binigay. So, medyo mahirap kainin. Tikman na natin tong burger nila. Kita nyo, meron pang tomato, gulay. May cucumber pa. Malaki naman. Okay lang din. Masarap naman din yung yung patty. Burger patty. Makapal. Malasa. Then, sakto lang din yung dami ng ketchup tsaka yung mayo na kinabit nila. Yung fries yung flavor ng fries na in-order niya is, I think, barbecue. So, barbecue flavor ng fries na natin. Okay lang. Parang typical na lasa ng ng fries. Next, try natin yung, ito parang kakaiba to eh. Parang fries din yung style. Parang enoki. Mushroom. Pinray. And, so, barbecue flavor din yung pinili ko dito. Napa-order ako dito kasi may pa-free taste sila tapos parang nagustuhan ko yung lasa. Tapos grabe, pero ang dami nang binigay. Ewan ko kung bakit, kung ganito talaga kadami to. Yan parang isang bucket ng isang bucket ng enoki. Yeah. Pero sulit na. So yung prices pala, doon sa Hungarian sausage na may rice is, ito is 100 pesos. I think sulit na siya doon sa price niya. Since ang daming rice and masarap naman pati yung sausage. Then yung next na
tinry natin kanina yung burger with fries. So, yung price nun is 150 pesos. Next is yung parang fried enoki mushroom nila. 100 pesos yun. So, merong iba-ibang sizes yun. So, yung middle size yung pinili namin. Pero, hindi namin expect na ganito kadami. So, yun. Tara. Kain na muna tayo. Dahil nandito na din tayo sa Maynila, hindi na din natin palalagpasin na pagdaan sa Fort Santiago. Tunay ngang nakakamangha ang mga magandang tanawin sa Intramuros na dulot ng mayamang kasaysayan ng lugar na ito. Susubukan din natin ang mga specialty ng Cafe Intramuros. Tara, kain! Sobrang ganda ng ambience sa cafe na ito. Para siyang set sa isang pelikula. Talagang relaxing, cinematic at very Pinoy ang vibe dito. Dahil puno ang cafe mga ka-vibes, nahiya na ako mag-ingay as a courtesy din sa ibang customers. Order tayo dyan ng ice shake and cuckoo lemon at salted choco caramel mocha naman yung isa. Masarap at refreshing ang drinks nila dito. Totoong nakakapawi ng uhaw. Bilang isang bagong food vlogger, masaya ako na nakadayo dito sa Binondo at natikman mismo ang ilan sa mga pagkain naririnig ko lang dati. Salamat sa pagsama sa akin mga ka-vibes. Mag-like and subscribe. Hanggang sa muling food trip. See you!